isa sa makapangyarihang witch umang kukulam sa ating mundo. Binigyan ni Satan Lucifer ng mga nakakakilabot na kapangyarihan. Ito ay totoong naganap. Ang pangalan niya ay si Emmanuel Amos. At ito ang part 4 ng istorya sa buhay ng isa sa pinakamakapangyarihang witch sa ating mundo na naging agent ni Satanas, kung saan nireveal niya dito ang mga nakakakilabot na bagay na sekreto ng ating daigdig. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan nga po natin sa part 4 ng istorya sa totoong buhay ni Emmanuel Amos, kung ano ang kanyang mga nakita mga sangkay na sekreto ng ating daigdig. At kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, part 2 at part 3 sa video na ito, panoorin nyo na para mas lalo nyong maintindihan ang ating pinag-uusapan. Sa part 3 ay napag-usapan natin mga sangkay ang isang babae na nakilala ni Emmanuel Amos na isang misteryosong tao, at laking gulat niya mga sangkay na may angking kapangyarihan pala ito na kagaya rin po niya. Ayon sa kanya mga sangkay, nung dinala siya ng magandang babae, nagulat nga po siya dahil may kapangyarihan din pala ito. At sa isang punto o isang lugar, sila daw po ay lumubog sa sahig ng dagat, at nagulat siya mga sangkay sa kanyang natunghayan. At ayon nga po kay Emmanuel Amos, nakita niya ang mga paggawaan ng gamot tulad ng science lab, nagdidisenyong laboratorio at isang sinehan. At sa likod ng lungsod, nakita niya ang bata at magagandang mga babae at gwapong mga batang lalaki. Walang matandang tao. Ipinakilala niya si Amos sa kanila. Dinala niya si Amos sa mga lugar tulad ng silid ng kadiliman, silid ng patayuan at silid ng pag-iimpake. Nakakalito lang mga sangkay, pero ito po ang mga nakita ni Emmanuel Amos. Sadyang kakaiba. Pagkatapos ay dinala niya si Amos sa isang pangunahing pabrika at bodega, at pagkatapos dumating sila sa pribadong mansyon ng babae. Doon siya pinaupo at sinabi niya kay Amos, "Ako ang reyna ng dalampasigan at may masidhing pagnanasa na gumawang kasama ka. Ako'y nangangakong bibigyan ka ng kayamanan at ang lahat pa ng mga bagay na kasama nito, pag-iingat at lahat pa ng kasama nito, buhay at isang anghel na maggagabay sa inyo." Pagkatapos magsalita ng babaeng iyon, may pinindot siya bigla, at dito may lumabas na isang bandihadong karne, at ito po ay naglalaman ng tao na pira-piraso. Ang laman nito ay sabay nilang kinain. Inutusan niya ang isang malaking ahas na lumabas at sinabi niya kay Amos na lununin niya ito. Sinabi ni Amos na hindi niya kaya, subalit nagpupumilit ang babaeng ito, at ayon nga po kay Amos, papaano malululun ang isang buhay na sawa. Ginamit niya ngayon ang kanyang mga kapangyarihan at tuluyan ngang nalulun ni Amos ang napakalaking sawa, at ito ay 3 tipanan. Ang laman ng tao at dugo, ang sawa at ang demonyong anghel ay laging naruroon upang siguruhin na walang lihim ang nahahayag. Subalit ang anghel ay binigyan ng kapangyarihan upang siya ay disiplinahin kung siya ay naliligaw, at upang siya ay dalhan ng pagkain mula sa dagat anumang oras na naroon siya sa mundo. Nangako si Emmanuel Amos sa babaeng iyon na lagi siyang susundin. Matapos ang pangakong ito, dinala niya si Amos sa iba pang bahagi ng karagatan. Sa oras na ito ay isa namang isla. Nakakagulat mga sangkay ng mga revelasyon ito, at alam naman po natin mga sangkay na napakalawak po talaga ng sikreto ng karagatan sa ating mundo. Sabi pa nga, mas pinagtutuunan ng pansin ng mga sayantipiko na tuklasin ang kalawakan, samantalang ang karagatan ay hindi po nila maabot-abot ang pinakadulo na ito. Samantala nung dinala si Emmanuel Amos ng babaeng ito sa isang isla, may mga napansin siya. Ayon sa kanya, mayroon doong mga puno, at bawat isa sa mga puno ay may kanya-kanyang katungkulan. Puno para panglason, puno para pangpatay, puno para pangkulam, at puno para sa kagalingan. Binigyan niya si Emmanuel Amos ng mga kapangyarihan na magbago sa lahat ng uri ng mga hayop na pangdagat, hippopotamus, sawa at buwaya. At pagkatapos siya ay nawala
nawala. Nanatili siya doon sa ilalim ng dagat sa loob ng 1 linggo at sa pamamagitan ng isang kaparaanan, may nagdala sa kanyang nilalang para bumalik sa tunay niyang daigdig. Ito po ay ang ating mundo sa ibabaw ng karagatan. Bumalik na naman siya sa Lagos sa loob ng 1 linggo hanggang sa bumalik ulit siya sa dagat. Sa pagkakataong ito ay 2 buwan. Siya ay pumasok na naman sa laboratorio na pangsiyensya upang makita kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang mga doktor sa pag-iisip at mga siyentipiko. Lahat ay gumagawa ng dibdiban. Ang gawa ng mga siyentipiko ito ay mga disenyo ng magagandang mga bagay tulad ng mamahaling sasakyan at marami pang iba, makabagong mga sandata at upang tuklasin ang hiwaga ng mundong ito. Kung maaaring malaman ang haligi ng mundo ay makakamtan nila. Ganyan daw po ang nangyayari sa ilalim ng dagat. May mga lihim sa ating karagatan na natuklasan si Emmanuel Amos. Ganito katindi ang mga natutuklasan ni Emmanuel Amos sa ilalim ng ating karagatan. May ganito palang sekreto na nagaganap doon. Siya naman ay nagtungo sa loob ng silid na nagdedesenyo at doon nakita niya ang maraming halimbawa ng tela, mga pabango at iba't ibang uri ng cosmetic o pampaganda. At dito niya nga nalaman ang lihim ng mga bagay na ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ayon kay Lucifer daw ay upang magulo o mawala ang atensyon ng tao mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito po mismo ay nangyayari sa ating panahon ngayon kung saan maraming tao ang nahuhumaling sa mga makamundong bagay. Kung ano ang uso ng mundo, sinusunod ng tao. Ito pala ay planadong-planado ni Satan Lucifer at nakakalungkot man mga sangkay. Subalit maging sa loob ng church o iglesia, may mga nai-involve sa mga ganitong klaseng gawain. Ganito po ang pangahatak ni Satanas. Nakita rin ni Amos ang iba't ibang disenyo ng mga electronics, computers at iba pa. Mayroon din dong isang TV kung saan mula roon nalalaman nila kung sino-sino ang mga born-again Christian sa mundo. Doon makikita mo at mapagkakakilanlan ang mga dumadalo lamang sa simbahan at sila na talagang tunay na mga Kristiyano. Pagkatapos nagtungo siya mula sa laboratorio patungo naman sa madilim na silid at silid na patayuan. Sa madilim na silid ay ang lugar na kung saan pinapatay nila ang mga masuwayin na kasapi. Pinapatay nila sa pamamagitan muna ng pag-aalis ng dugo at pagkatapos ay pinapadala ang tao sa silid ng makina na kung saan siya ay gigilingin hanggang maging pulbos at pagkatapos ipapadala ang alikabok o pulbos sa silid ng sakuhan na kung saan sila isasako at itatabi para kuhanin ng mga albularyo para sa kanilang mga agimat. At ayon kay Emmanuel Amos, mayroon pang maraming mga bagay na lubhang mahirap ipaliwanag sa sulat na kanyang ginawa. Sa kabila ng lahat ng mga kapangyarihang taglay ni Emmanuel Amos, hindi pa rin siya karapat-dapat daw na humarap kay Lucifer. Subalit karapat-dapat lamang na kanyang ahente o alagad. Ito pa lamang ang posisyon ni Amos sa mundo ng kadiliman ayon sa kanya. Pero siya raw ay kontento na rin sa mga kapangyarihan na mayroon siya sapagkat kaya na po niyang wasakin ang anumang bagay na gustuhin niya. Isa sa tanong niya mga sangkay, mayroon pa kayang ibang mga kapangyarihan na matatanggap siya mula sa mundo ng kadiliman? Pagkatapos noon, mga sangkay, ayon kay Emmanuel Amos, bumalik na siya muli sa Lagos. At sa pagbabalik niya doon, nagpatuloy siya sa kanyang negosyo. At pagkatapos ng 2 linggo, siya ay muling bumalik na naman sa dagat. Ang reyna ng dalampasigan o Pampang ay binigyan siya ng tinatawag niyang kanyang unang takda. Dapat daw si Amos, mga sangkay, magtungo sa kanyang baryo upang patayin ang kanyang tiyuhin. Isang tanyag, makapangyarihang albularyo na responsable ayon sa kanya sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Dito na mga sangkay na-reveal ang katotohanan kung papaano pinaslang ang kanyang mga magulang. Si Emmanuel Amos ay sumunod at humayo, subalit hindi pa siya nakakapatay kailanman. Wala si Amos lakas ng loob para pumatay. Kaya ang ginawa na lamang niya, winasak na lang ang kanyang mga gamot at ang kanyang tiyuhin ay ginawang walang kapangyarihan. Ang dulot ng ganitong pangyayari, nawala ang lahat ng kanyang mga parokyano, nawala ang mga taong nagpapagamot sa kanya at siya na lamang ay naging normal na tao. Siya ay bumalik upang magbigay ng ulat, subalit mga sangkay ang nag-utos sa kanya
niya ay galit na galit at sinabi ang kabayaran ng pagsuway ni Amos sa kanyang mga utos ay kamatayan. Subalit dahil daw sa pagmamahal niya kay Amos, muli raw po siyang pababalikin sa baryo ni Emmanuel Amos upang pumatay ng dalawang matatanda na kung saan sinabi niya na tumulong upang patayin ang kanyang mga magulang. Patuloy pang natutuklasan ni Emmanuel Amos ang mga involved ng pagpaslang sa kanyang mga magulang. Sumunod si Amos, mga sangkay, sa muling utos ng babaeng ito. Siya ay bumalik sa kanilang baryo at nagawang patayin ang mga lalaking ito at ipinadala ang kanilang dugo sa kanya. At ang resulta ng mga mahiwagang kaganapan ng kanilang kamatayan, ang mga matatanda sa baryo ay nagtungo upang magtanong sa isa pang makapangyarihang albularyo na kalimitan ay nagpapadala ng kidlat upang siyasatin ang pumatay. Sa kasawiang palad ng mga taong ito, nakaharap ni Emmanuel Amos ang albularyo at espiritu na kung saan siya ay kumukonsulta sa mga espiritu at binalaan siyang huwag magsasalita ng anuman kung mahal pa niya ang kanyang buhay. Siya ay lumabas at sinabi sa mga matatanda ng baryo na umuwi at magmakaawa sa isa sa kanilang mga anak na kanilang nasaktan at hindi sinabi ang kanyang pangalan. Ang kidlat na kanyang pinadala ay bumalik at tumama sa kanilang kalagitnaan. Pumatay ng ilan at iniwang sugatan ang marami. Matapos ang unang gawaing ito, ang mga kapangyarihan kay Amos ay nagpasimulang lumabas. Lalong lumakas ang kapangyarihan ni Emmanuel Amos na matatawag na nga po natin siyang isa sa mga matitinding ahente ni Satanas. Di naglaon, bumalik siya sa Lagos. Isang araw, isang babaeng nagngangalang Nina ay dumating. Ang mga magulang ni Nina ay mula sa Anambra State. Siya ay napakagandang batang babae, subalit kalimitang namumuhay sa karagatan, sa ilalim ng dagat na espiritual na daigdig. Siya ay isang masugid na alagad ng reyna ng Pampang at napakasama. Kinamumuhian niya ng lubos ang mga Kristiyano sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at handang gawin lahat upang labanan ang Kristyanismo. Sa pagdalaw ni Emmanuel Amos sa ilalim na naman ng karagatan, una niyang nakatagpo si Nina dahil sa isang utos mula sa reyna ng Pampang. Umalis kaagad sila at pagsapit doon na pag-alaman niya ang kanilang pagpupulong kasama si Lucifer. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon, mga sangkay, na makikita niya ng personal si Satan Lucifer, ang pinakamagandang anghel at pinaka-talented na angel na ginawa ng ating Panginoong Diyos, na nag-aklas, na nagresulta sa pagkahulog ni Lucifer kasama ang 1/3 angels. Ang tanong dito, ano kaya ang mangyayari? Ano ang mga magiging kaganapan sa unang paghaharap ni Emmanuel Amos kasama si Lucifer?